Ang fencing ay isang eleganteng sport na tinatangkilik ng mga tao sa buong mundo. Ito rin ang isa sa pinakamabilis na sport na nilalaro sa Olympics. Pero bukod dito, alam niyo ba na nakakatulong ito sa mental health at holistic well-being ng tao? Kung paano ating alamin dito sa Live Better. Bininsagan bilang the art of attack and defense. Ang fencing ay isang sport na kinabibilangan ng dalawang individual kung saan sila ay gumagamit ng espadang foil, epee o di naman kay saber, kung saan magkakasubukan ng mga fencers sa pagalingan sa diskarte, leksi at bilis ng reflexes. Ito ay hindi lamang kapanapanabik na panoorin, kundi nag-aalok rin ito ng napakaraming benepisyo sa physical and mental health ng isang tao. Number one, lumalakas yung endurance nila kasi nga nagte-training talaga sila eh. Sa physical training kasi, meron kaming mga calisthenics, nagja-jogging tong mga to, tapos footworks, one-on-one lesson sa coach, tapos free fencing. So, yun yung health benefits nga. Sa mental naman, yun nga, ang fencing kasi is para siyang chess. Okay? Moving chess siya eh. So, binabasa mo rin yung kalaban mo kung paano yung next move at paano rin yung adjustment mo. Okay? And then, discipline. Yung discipline talaga kasi dito, hindi ka rin pwedeng hindi ka magte-training eh. Dahil talaga dapat physically fit ka rito dahil yung movement talaga ng fencing is talagang technical. Technical talaga yung tinuturo sa kanya. Isa si Aris Almiranez, proud parent ng 7-year-old fencer na si Roman Almiranez, na pinasok ang kanyang anak sa fencing dahil hinuhubog nito ang magagandang karakter ng isang bata, tulad ng confidence, teamwork at focus. He became more focused. Tapos, in terms of friends, naging more social siya because he considers the Canlas family his family. And then also in school, he became confident kasi he knows that he's doing sports, he can fence, and sometimes he wins, ganyan. So, he became more confident. Para naman kay foil fencing rising star Sofia Catantan, scholarship at disiplina ang naidulot ng paglalaro ng fencing sa kanya. Malaking bagay po talaga yung fencing dahil nabigyan po ako ng scholarship, so nakakapag-aral po ako ngayon, and the benefits and yung pinaka natutunan ko po talaga dito is the discipline. As a daughter, meron po akong disiplina na nakuha ko sa fencing and nagagamit ko rin po siya sa pag-aaral. Bukod pa rito, tulad ng kanyang kapatid at idol na si 32nd Southeast Asian Games silver medalist Samantha Catantan, nais rin ni Sofia na makapagsuot ng national tricolors at iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa international arena. As a fencing athlete po, dream ko po talaga is makapasok ng national team, SEA Games, and syempre Olympics po. And makakuha ng scholarship abroad, katulad po ni Ate Sam sa Penn State. Dagdag pa ni veteran fencing coach Rolando Canlas, para mabuo ang mental strength at tiwala sa sarili ng isang atleta, mahalagang kausapin sila bago ang bawat laban. Before competition, minomotivate niya, kinakausap namin yung mga bata na nothing to lose, just play your game, okay? Especially pag nasa international kami, lagi namin sinasabi na, yun nga na every time na lumalabas ka ng bansa is nire-represent mo ang Philippines dito. So, win or lose, bigay mo lang yung best mo, ipakita mo lang, kahit matalo ka, basta pinakita mo sa amin o sa mga tao na lumaban ka. So yun. So yun yung Tsaka lagi namin sinasabi na magtiwala ka lang sa sarili mo kasi everyday ka naman nagtitraining. Ang fencing ay isang recreational sport ng swordplay na maaaring tangkilikin ng mga tao sa anumang edad. Nakapagbibigay ito ng samot-saring benepisyo para sa mga practitioners nito, tulad ng physical fitness, strategy, quick thinking, discipline, focus, at sportsmanship. Kaya naman, kung ikaw ay mahilig sa combat sport na makakahasa rin sa iyong mental at physical skills, ang sport na fencing ay para sa'yo. At so na
nagtatapos ang episode natin ngayong hapon. My name is Meg Sioson, encouraging everyone to live better.